Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Halimbawa po, merong pupunta sa bahay nyo. Ibang relihiyon na mga tao na gustong mangaral din ng mabuting balita sa inyo o di kaya ay kumbinsihin kayo na makinig at sumapi sa kanilang relihiyon. At tanungin nila kayo, dahil syempre katoliko kayo, katoliko tayo. Tanungin nila kayo, naniniwala po ba kayo na ang inyong relihiyon ang siyang totoong relihiyon at sa pamamagitan ng relihiyong ito, maliligtas lamang ang lahat? Uulitin ko. Kapag kayo po ay tinanong ng ganito, kumbinsido po ba kayo, naniniwala po ba kayo na ang inyong relihiyong Kristyanismo ang siyang tanging relihiyon lamang na totoo at sa pamamagitan lamang nito, maliligtas ang lahat at wala nang iba? Ano po ang sagot nyo? Hindi. Bakit? Parang hindi kumbinsido si Sister Lita. Marahil siguro ang iba sasagot ng hindi, tulad ni Sister Lita. Ang iba naman siguro mag-aalangan na sabihin na, pwede, pero ang iba pwede ring maligtas hanggat naniniwala sila sa Diyos. Siguro ilan lang sa atin, o baka siguro walang magsabi na, opo, kami lang ang relihiyon lang namin, ang tanging relihiyon na magliligtas sa lahat. Baka po kasi matakot tayo. Nakakatakot dahil hindi natin alam ano ang ating paraan ng pag-explain sa kanila. Yun po ang nakakatakot. Kasi kung alam natin ang sagot, sasabihin natin, oo, kami lang ang totoong relihiyon. Wala nang iba. Pag di natin alam ang sagot, sasabihin natin, pwede rin sila, oo, maliligtas din sila. Kasama, sabay-sabay na tayong lahat para masaya. Kung nakinig tayo sa Ebanghelyong binasa, sa katapusan, sabi dito, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Bago po ang Second Vatican Council, ang pananaw ng simbahan ganito. Kapag ikaw ay nasa labas ng simbahan, wala kang pag-asa na maligtas. Yung mga tao lamang na naniniwala sa Diyos at kasapi ng pananampalatayang Kristyanismo ang may kakayahang maligtas, ang may karapatang maligtas. Yung sa labas nito, wala nang karapatan. Hindi na pwedeng maligtas. Now, during the Second Vatican Council, at hanggang ngayon, binago ng simbahan ang ganitong pananaw. Para sa simbahan, pwede ring maligtas kahit yung mga tao na nasa labas ng simbahan at hindi naniniwala sa Diyos. Papaano? Kapag sa sarili nilang relihiyon, halimbawa, ginawa nila ang tama ayon sa kanilang konsensya, sinunod nila kung ano ang sinasabi na tama sa kanilang relihiyon, may pag-asa silang maligtas. Tatanungin nyo naman, ano naman ang koneksyon nito sa ating relihiyong Kristyanismo? Maliligtas sila sa pamamagitan ni Jesus. Bakit? Dahil ang kamatayan ni Jesus at ang kanyang muling pagkabuhay, ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ay hindi eksklusibo sa ating mga Kristiyano at Katoliko lamang. Hindi po. Ang sinasaklaw ng kanyang pagmamahal para sa lahat. Maging ang mga tao na naniniwala sa kanya o hindi. Sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, maging yung mga pumatay sa kanya ng mga Romano, ano ang ginawa ni Jesus? Ihiningi niya ng kapatawaran sa Diyos. Maging sila
sinama ni Jesus sa pagliligtas na hindi naniniwala sa Kanya. At kung ating babalikan nung Holy Week, na baka siguro hindi nyo na napansin dahil sobrang pagod na, sobrang init sa loob ng simbahan, nung panalangin ng bayan, di ba? Tatayo, luluhod, tatayo, luluhod. During that part, ano ang ipinagdadasal ng simbahan? Yung mga Hudyo, yung mga naniniwala sa Diyos, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, kasama sila sa pagliligtas ng Diyos. Ang ibang relihiyon, sasabihin nila, kapag hindi kayo kasapi sa amin, wala kayong pag-asa. Sa impyerno kayo agad. Pero para sa ating mga Katoliko, lahat sinasaklaw ng pagliligtas ng Diyos. Kahit iba ang paniniwala mo, kahit ibang Diyos ang pinaniniwalaan mo, pero ginawa mo ang tama, gumawa ka ng mabuti dito sa mundo, may pag-asa ka ng kaligtasan. Ito po ang paalala sa atin ng ating Ebanghelyo ngayon. Ito po ang mabuting balita ng Ebanghelyo natin ngayon. Kahit yung mga tao na walang paniniwala sa Kanya, kasama sa pagliligtas ng Diyos, how much more tayo na naniniwala at sumasamba sa Kanya. Yun nga lang, pagdating sa pagkakataon na ipagmamalaki natin at ituturo natin ang ating relihiyon, hindi natin ginagawa. Hindi natin ginagawa. Pinabibinyagan ng ating mga anak. Magkukumpil sila, tatanggap ng banal na kumpil. Ikakasal sa simbahan natin. Mag-aaral ang ating mga anak at mga apo sa mga Katolikong, pero hindi pa rin tayo kumbinsido na ang ating relihiyon, ang totoong relihiyon na magliligtas sa lahat. Ano ang gamit ng binyag? Ano ang gamit ng paniniwala natin sa sakramento ng kumpil? Ano ang gamit ng paniniwala natin sa sakramento ng kasal? Kung hindi tayo kumbinsido na ang ating relihiyon at ang Diyos na ating pinaniniwalaan ang siyang magliligtas ng lahat.